Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon ngayon itong nangyari sa TRICOM hearing kanina na kung saan isang abogadong vlogger, Attorney Ricky Tumuturgo, abogado na nagtuturo daw ng batas sa isang law school. Nako, kawawa na nasupalpal ni Congressman Dante Marcoleta dahil inakusahan ng vlogger na ito si Congressman Marcoleta na nanlilin lang daw ang butihing congressman. Okay, so pakinggan natin ito. Balitaktakan nila sa House hearing kanina. At sinasabi mo ang diferensya ng private sa public figure. Pagka public figure ay hindi basta-basta. Kahit nabirahin mo, parang may lisensya ka na, parang gano'n sinasabi mo. Pero pag private, talagang kinakailangan may malis ka agad yun. Siguradong, kaya lang nung ikaw ay nag-vlog, ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Ano ang panliling lang ko, attorney? Public figure ako, pero kailangan malaman ko sapagkat dito lang may malis ka na eh. Una, hindi mo ako kilala, ikaw hindi rin kita kilala. Pero dito lang the title pa lang. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Attorney, kahit kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang ma-informahan ang mga nagpa-follow sa iyo kung sino-sinong maraming nagpa-follow. Pwede mo ba sagutin ito muna? Ano yung panlilin lang na sinasabi mo rito? Marami na po kasi akong naging hindi ko ano yung particular na Ito pakikita ko sa iyo, ayan hindi ko po alam kung anong particular doon na Attorney, gumawa ka ng vlog. yes po, ako po Responsibilidad mo sa public ito, lalong-lalo na yung naniniwala sa'yo. Hindi ko maniwala kung paano mo silang napaniwala. Pero itong sinabi mong ito, may pakulo ako at panlilin lang. Ito yung sagutin mo, hindi ako naniniwalang hindi mo naalala ito. Mr. Chair? Mr. Chair? Go ahead. Actually po, doon yata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo na naging subject din ako po ng programa ninyo sa yung dalawang pong kasama Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon ni Saganang Mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia ni Cristo kung talagang malaki yung mobilization nila, doon nila gawin sa Luneta. Huwag sa Liwasan. Yun nga kasi, pag sa Liwasan... Attorney, huwag mo nililihis ang usapan. Pinag-usapan yung panlilin lang na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. Doon ko po kita, Honorable Congressman. Anong panlilin lang ginawa ko doon sa rally? So yun, hindi makasagot-sagot ang abogadong vlogger. Bilib ako dito kay Congressman Marcoleta. Ano siya? Very cool lang. Kaya lang very focus yung pagtatanong niya sa abogadong vlogger. In the end, pinatawad na rin niya itong vlogger at hindi niya nakakasuhan. Tuloy natin. Yung po yatang speech nyo doon Hindi pa yata, kailangan siguruhin mo. Nagsalita ko doon, anong parte ng speech ko ang nilinlang ko ang mamamayang Pilipino? Honorable Congressman Marco, yung reaction ko po yata yung speech nyo po doon sa Ano nga, kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilinlang doon? Tingnan ko po dito sa kung ano yung ang dami ko na po kasi naging content tungkol Hindi ganun. Ako kapag sinabi ko, alam ko ang pinagbabasihan ko. Kahit matagal na yon, maaalala ko. Pag nilinlang ako ng isang tao, alam ko. Problema sa inyo, hindi ko nilalat ang vloggers, Ako, hindi ko minamasama yung vlogs. Yan ay part ng ating free speech. Wow. Expression. Yan ang Yan tunay. ay ginagaranti ng ating saligang batas. Totoo naman na kapag ka public figures, hindi dapat balat sibuyas
Hindi kagaya ng balat sibuyas ni Kong Barbers, alam ko yan. Pero hindi nangangahulugan. Kailangan i-establish ninyo. I-establish mo. Na ikaw ay abogado pa rin, kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputabling institusyon. At pagkatapos, tinatanong ko lang ngayon, ikaw ang nagbablog, oh. Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo tungkol dun sa rally ng Ano nga yung sinabi ko sa rally na nanilang ako ng Pilipino? Wala ka man lang maisip? Ito yung uri mo na hindi kailangan talagang nagbablog eh. Nami-mislead mo yung mga tao, nililin lang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlilin lang na sinasabi mo rito. Pakulo at panlilin lang. Hindi ganyan yung mga vloggers na kilala ko. Yung mga vloggers umaatake rin sa akin, pero hindi ako balat sibuyas. Sapagkat may pasihan ang kanilang sinasabi. Yung pinag-uusapan siguro namin dito. Gusto nila niyang tingnan siguro kung ano yung mga seats ng mga aming pinag-uusapan dito. Hindi ako balat sibuyas, pero ito, wala akong makitang panlil lang na ginawa ko sa ating mamamayan. Ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog. Abogado ka pa naman. O ano? Gusto, panoorin ko po mamaya itong ano, kung ano Ay, yun ang hirap sa atin, Mr. Chair eh. ano po kasi, Isip-isipin mo, bigla ka na lang gagawa ng isang vlog na ngayon ay tatanungin kita ng diretsyo. Wala ka man lang masabi, kahit isang panlilin lang. At ang inaakala mo, baka sakaling no sa rally. Ibig mo sabihin, naharap ako sa rally pagkalaki-laki para manlilang lang ako ng mamamayang Pilipino? Hindi ka dapat na abogado eh. Hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Anyway, ang topic ng abogadong vlogger ay yung pagbisita ata ni Congressman Marcoleta sa Naga. Yung parang kinamayan niya si Lenny, parang gano'n. But in the end, hindi kita sasampahan ng kaso, sabi ni Congressman Marcoleta. Pinapatawad na kita. Hindi kita papatulan. Ganon. So, salamat po, Congressman Marcoleta. Tinuruan mo lang ng leksyon ang isang vlogger na abogado. Okay, mga kaibigan, salamat po sa inyong panonood palagi sa ating channel. Nagkakaroon tayo ng income dahil dito at ginagamit natin ito sa pagtulong sa tribong Talandig sa Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapatayo sila ng sarili nilang bahay or ma-repair ang sira-sira nilang bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Ito po ang bahay ni Nanay na ipinitayo ito at ating ito na po ang iyong bahay. Salamat kayo. Sige.